Okay. Ayon po kay Erwin Tulfo, may sinabi po siya riyan eh. Senator Erwin Tulfo has called for a thorough review of the implementation of Juvenile Justice and Welfare Act, saying recent events have underscored the need to assess whether the law is effectively balancing the rehabilitation of young offenders with public safety. Maganda 'tong sinasabi ni Erwin Tulfo eh. No? Dapat daw reviewin natin. Mas maganda naman dihamak 'to. Yung sinasabi ni Erwin Tulfo, mas maganda dihamak sa gusto mong gawin na pag-aaksaya ng pera. Risa Ontiveros, pag-aaksaya lang po yan ng pera ng taong bayan. Yung gagawin mong investigasyon na Gorbax ang sisisihin mo. Eto, makinig ka kay Erwin Tulfo. Gustong ipa-review. No? Thorough review. Talagang himay-himayin nila. Himay-himayin nila yung Juvenile Justice and Welfare Act. Kung ito ba ay nakakatulong o dahilan kung paano madisgrasya yung mga... Okay. Ngayon, ang tanong ko lang, Tulfo, nakialam ka na naman. Erwin Tulfo, 24 kayong senador. Di ba? 24 kayong senador. Ang dami na nagsasalita tungkol sa juvenile law ni Kiko. Si Kiko Pangilinan, si Robin Padilla, si Risa Ontiveros, at marami pang nagsalita na rin pala si Mig Subiri, nagsalita din to si Gatchalian. Marami nang sumasawsaw dyan. Erwin Tulfo, huwag ka nang sumawsaw dyan. Bakit? Kasi mas kailangan ka namin bilang Blue Ribbon Chairman. Huwag mo na silang pakialaman. Marami nang sumasawsaw eh. Iisa lang ang chairman ng Blue Ribbon. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng Blue Ribbon, Erwin? Baka hindi mo pa alam. Ako na magsasabi sa'yo. Ang pagkakaiba ng Blue Ribbon Committee sa ibang committee ng Senado, kaya create yung committee na yan para gumawa sila ng batas. Yung Blue Ribbon, ang kaisa-isang committee na create ng batas para mag-imbestiga sa mga katiwalian. So, ibig sabihin, Erwin Tulfo, yung committee mo, katangi-tangi, special, para mag-imbestiga ng katiwalian. Ano ang pinakamalaking katiwalian sa Pilipinas? Sa buong kasaysayan ng Pilipinas? Flood control. Yan ang pinakamalaki na katiwalian sa Pilipinas. Flood control. Sino dapat ang nag-iimbestiga sa flood control? Blue Ribbon Committee. Para saan yung Blue Ribbon Committee? Para mag-imbestiga ng mga katiwalian. Bakit ka nakikialam pa dyan sa juvenile? Ang dami na nakikialam dyan. Pakialaman mo yung Blue Ribbon Committee na ikaw ang chairman. Kailan ka mag-iimbestiga? Kailan mo balak hanapin yung mga mastermind? Mayroon kayong tinatawag na state witness. Imbitahin mo ng imbitahin. Tapos magrekomenda ka. Pag yung state witness walang naituro na mastermind, si Alcantara, walang naiturong mastermind, si Bernardo, walang naituro, yung isang si ate, hindi nakapagturo ng mastermind, i-recommenda ninyo na tanggalin at kasuhan na lang. Yan yung sinasabi namin sa inyo na kung ano-ano mga pinag-iintindi nyo, yung importante mong intindihin, ayaw mong intindihin. Blue ribbon ka na lang. Huwag ka na makisawsaw dyan. Ang dami ng sumasawsaw dyan. Hindi ka namin kinakailangan dyan. Kailangan ka namin mag-imbestiga. Hindi ka nga namin kinakailangan
Kahit hindi ka marunong mag-imbestiga eh. Magpatawag ka lang. Bahala na yung mga senador na mag-imbestiga. Ganito po ang treatment. Kaya po wala tayong nagagawang matinong mga build program. Ito po, pang ilang taon na po si Marcos? 4 na taon na ngayon. So 5 taon na po sa July, tumatakbo na po yung 5 taon ni Marcos bilang presidente. Ito po ang sinabi ng kanyang spokes na si Auntie Claire. Matagal na nakabinbin ang nasabing proyekto. Anong proyekto to? Yun pong Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension. Tignan nyo ha. Matagal na nakabinbin ang nasabing proyekto at hindi dapat ang taong bayan na magdurusa sa pagdelay nito dahil lamang sa usapin ng right of way. Imagine, 4 na taon na kayo, going on 5th year. Ika-5th year nyo na sa after ng SONA. Ang sabi nyo, matagal nang nakabinbin. So 4 na taon na nakabinbin yung Light Rail Transit Extension 1. Dahil lang sa right of way. Yan yung pagkakaiba ng may mga political will at saka ng mga taong walang political will. Alam nyo po, akala nyo siguro siguro nakalimutan nyo na nakakaiba si Tatay Digong. Siya po may pinakamaraming nagawa na infrastructure project. Kahit pa po yung tatay, hindi po napantayan si Tatay Digong. Kasi 20 years, kahit po 20 years, dinaig po ni Tatay Digong ng 6 years. Alam niyo po kung bakit? Sa right of way pa lang, palpak na po yung mga politiko. Si Tatay Digong, hindi niya problema yung right of way. Sinabi yan nung nagsasabi po, mahilig mag-claim nung araw yung mga fans club ni Noynoy Aquino eh. Ganito dialogue nila, di ba? Tinuloy lang naman ni Digong yung proyekto ni Noynoy. Ang tanong ko, 6 na taon si Pinoy, 6 na taon din si Digong. Bakit maraming nasimulan si Digong at natapos? Si Pinoy halos walang napatapos. Alam nyo, sinagot yan ni Mark Villar nung siya po ay DPWH na. Kasi sa right of way pa lang, hindi na sila umuusad. Correct, tama kayo. Nasimulan ni Pinoy, konti lang po yan. Pero lahat ng nasimulan ni Pinoy, natapos ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, marami siyang nasimulan at natapos niya. Pinakamagandang halimbawa, yung CCLEX sa Cebu. Yan po ang katotohanan. Saan po nagkatalo? Sa right of way. Bakit po? Dahil po, may takot po yung mga negosyante kay Tatay Digong. Di ba? Sa totoo lang, yung takot po na maganda epekto. Hindi po yung takot na sumusunod dahil takot. Dahil alam po ng mga negosyante, yung may may-ari ng lupain, putya, hindi basta-basta to si Digong. Ano ba, hindi mo ba ibebenta yung lupa mo? Dadaanan ng tren yan. Dadaan ng highway dyan. Ano, hindi mo ba bebenta yan? Ibebenta po, para po sa bayan. Alam niyo yun? Ganun po yung leadership na na-establish ni Tatay Digong. Kaya hindi po totoo na sinuwerte lang si Digong. Hindi po. Hindi po siya sinuwerte. No? Yung pagkuha pa lang ng mga pondo para dito sa mga proyekto na to, kay Tatay Digong na yan. Yung pagtutuloy ng mga proyekto na hindi natapos ni Pinoy, kay Tatay Digong po yan. Dahil magaling po na Pangulo. Hindi niya po ganong problema yung mga right of way. Maaring sabihin nyo na nakakatakot kasi si Tatay Digong. Di ba? Pero ang epekto nun, nakakatakot in good way. Bibigay yung mga may-ari ng lupain. Putya, mahirap na. Mahirap kalaban si Digong. Di ba? Yan ang mga magagandang takot. Yung may takot. Parang yung sinasabi natin, may takot tayo sa Diyos. Ganon din po.
May takot yung mga tao kay Digong. Pero hindi po dahil takot na. Alam nyo na ibig ko sabihin. Okay. Yan yun. 4 na taon kayo. Right of way lang pala problema nyo dyan sa LRT extension. Hindi nyo nagawa ng paraan. Ano pa tawag natin dyan? Mahinang mga nilalang.